Nirereklamo ang pagkapaldo ni Bato. Nagiging malawakan ang reactions ng mga netizens, ng ating mga kababayan dito sa pagkapaldo ni Bato. Hindi naman pumapasok, hindi naman nagtatrabaho. Mahigit 5 buwan na hindi pumapasok tapos paldo ka pa rin. Samantalang itong mga mahihirap nating kababayan, grabe na ang krisis ngayon nararanasan. Hindi ka lang pumasok ng ilang oras sa trabaho, isang araw, grabe na ang kaltas sa sweldo mo. Samantalang si Bato, buong-buo ang sweldo, walang kaltas. Ano bang nangyayari sa Senado natin? Ano bang ginagawa ng Ethics Committee ng Senado? Senador JBR Sito, ano bang ginagawa nyo? Ah, ano bang ginagawa nyong pandisiplina dito kay Bato de la Rosa? Ganyan na lang ba yan? Hahayaan nyo na lang yung ganyan? Sumisweldo ng mahigit 300,000 kada buwan? Hindi naman nagtatrabaho, mahigit 5 buwan ng absent? Kaya ano ito, sa ating mga senador, pag-isipan nyo yan. Grabe na ngayon ang hirap ng ating mga kababayan. Grabe na ang krisis na nararanasan. Mayroon ngang isang driver nag-post, ang natanggap niya, ang natira na lang sa kanya, nakita sa maghapon, 300 pesos. 300 pesos na lang ang natira sa kanyang kita. Tapos itong si Bato de la Rosa, mahigit 300,000 pesos. Hindi pa dyan kasama yung budget ng kanyang opisina. Kasi kahit wala si Bato, yung kanyang opisina, may mga staff doon, sinisweldohan din yon. Tapos yung operations niyan, yung OPEX niyan, may budget yan, million din yan. Ang alam ko, 5 million yata ang budget niya, buwan-buwan. So ibig sabihin, kahit hindi pumapasok si Bato, kumikita naman ang paldo. Tama ba yan? Makatarungan ba yan? Itanong nga natin dito sa mga senador natin. Makatarungan ba yung ginagawa ninyo? Hindi may prinsipyo tayo sa kami, nagtuturo ako ng labor law. Ano ang basic na principle na tinuturo ko? Nasa batas ito. No work, no pay. No work, no pay principle. Kaya ano yun? Paano nila ipapaliwanag ito? No work, no pay? Tapos ito ngayon si Bato de la Rosa, no work, pero with pay. Matindi yan. At hindi, okay lang yan kung pera ninyo yan, mga senador. Hindi naman ninyo pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Kaya mag-ayos-ayos kayo. Masyado nyo nang ginagalit ang taong bayan. Sa panahon pa naman ngayon na malubha ang krisis na nararanasan ng ating bayan. Tapos ganyan ang ginagawa ninyo. Okay lang sa inyo yung ginagawa ni Bato. Tapos ang paliwanag pa ni JBR Sito, yung chairman ng Senate Ethics Committee, wala kasi yan sa rules namin eh. Wala kasi yan. Kaya wala kaming magagawa niyan. Wala kayong magagawa. Magsialisa na nga kayo dyan sa Senado kung ganyan din lang kayo. Ilagay ninyo dyan yung matitino na mga pwedeng magsenador ng bansang ito. Magsiresign na kaya kayo. Mag-eleksyon na lang tayo ng bago. Hindi, sa totoo lang. Nakakasuka, nakakadismaya. Lalo pa ngayon na grabing hirap ang dinaranas ng ating mga kababayan. Yun na nga, may isang ang driver nag-post, ang kita niya na lang daw sa isang araw, 300. Mayroon pa nga, hindi umabot ng 300. Imagine niyo 300 ang natira sa kanya. Samantalang si Bato, 300,000 sa isang buwan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mga senador, lalo na sa Ethics Committee ni JBR Sito, mag-ayos kayo. Hindi tama ito. Nagagalit na ang taong bayan. Nakikita ko yung mga post ng ating mga kababayan. Sabi nila, absent tapos paldo. Ano na yung principle ng no work, no pay? Wala na pala yun. No work, no pay. Kaya mabuti sana kung mayroon ng warrant of arrest. Halimbawa, nagtatago dahil sa warrant. Wala pa namang warrant of arrest. Yun na nga yung sinabi ng mga mayroon na bang warrant of arrest? Wala pa. Tsaka tama ba na yung ganyan na hindi mo hinaharap ang Kala ko ba ang tinuturo na sa atin sumunod sa batas. Mambabatas siya, senador. Mambabatas. So dapat matutong sumunod sa batas. O bakit hindi siya sumusunod sa batas?
Libre ba siya sa batas? Ha? Exempted ba siya sa pagsunod sa batas? Hindi ba sa kanya mag-a-apply ang batas? Ganito na ba tayo? Ha? Mga senador, sagutin niyo 'to. Ha? Lalo na ikaw, ah, JBRC 'to kasi ikaw yung ano, akala ko ba the good one ka, eh. Ay 'di ba ang pakilala mo the good one ka? Kasi ang tinasabi mo ang bad one si ano, hindi mo man sabihin pero ang pinapatungkulan niyo, ang bad one si Jinggoy. Okey, wala kaming pakialam sa inyo pero sabi mo, ikaw yung good one. Paano ka ngayon naging good? Ha? Takot ka yata kila Bato, eh. Eh, kung takot ka, wag kang mag-chairman ng Senate Ethics Committee. Kasi ang Ethics Committee, walang kinakatakutan yan. Ang mali, mali. Ha? Kung unethical na ang ginagawa ng mga senador, didisiplinahin mo. Ikaw yung disciplinarian dyan. Oh. Tapos hindi ka pala marunong magdisiplina kasi takot ka dahil sasabihin mo wala naman sa rules yan. Ganun ba yon? Kahit mali na yung ginagawa. Common sense na lang. Tama bang sweldohan mo ang isang taong hindi nagtatrabaho? Ha? O nasaan na yung ano, nasaan na yung prinsipyo ng ano, ng no work, no pay? O, pag mga ordinaryong tao, karaniwang tao, ang istrikto-istrikto niya, ninyo. O, kahit ang mga employer, kapag, no, kapag hindi nagtrabaho, kahit nga late lang, kaltas sa sweldo yan. Pag hindi ka pumasok, walang bayad. No work, no pay. Oh, ito, anong klase yan? Bakit paldo pa rin si Bato? At saka hindi naman ang pinag-uusapan dyan, maliit na pera, 300,000? More than 300,000, 350,000 yata yan eh, kada buwan. At yung budget pa ng opisina niya, ilan ba doon ang pinapasweldo? Dapat ipadlock na yung opisina niya na yun. Isarado na yun. Di ba? Nagbabudget pa tayo doon sa OPEX noon. Nagbabudget pa tayo sa mga staff noon. Ha? Ito ha, dapat sana makarating ito sa mga senador. Itong ini-express ko, ito yung nararamdaman ng mga galit na nating taong bayan. Ang tindi na ng krisis, ang tindi na ng hirap ng taong bayan, tapos ganyan kayo. Mag-ayos nga kayong mga senador. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.